Pagbati, ako si Gianna Rojas, ang huling tagapag-ulat ng unang grupo at ngayon ay pagpapatuloy kong talakayin ang pangalawang bahagi ng ang dapat mabatid ng sinumang tutula o magtuturo ng pagsulat ng tula ni Michael M. Coroza. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang bahagi, ito ang pagiging bukas sa impluwensya. Hindi lamang mga Filipino ang tumutula sa mundo, may iba't ibang paraan ng pagtula na nalinang ng mga makata sa bawat bansa. Mainam kung makakabatid tayo ng mga pamamaraan mula kina Baudelaire, Rimbaud, Rumi, Lipo, Eliot, Garcia Lorca, Neruda, Quasimodo, Ginsberg at iba pa na wala sa ating umiiral na tradisyon. Sa gayon ay makakapagpasok tayo ng pagbabago at hindi makakahon sa iyon at iyon ding proseso. Bunga ng pag-aaral ng mga Filipino sa mga universidad sa Amerika at Inglaterra noong dekada 40 at 50 na pagbinhi, yumabong at napamunga sa mga pangunahing institusyon ng edukasyon sa Pilipinas ang uri ng panitikang kumikilala at nagpapahalaga sa masinsing pagkakabuo ng isang tekstong pampanitikan. Sa panahon ding ito, tinuring ang tula bilang isang work of art. Sa mga pahinang Filipino ng Dawn, isang opisyal na pahayagang pang-mag-aaral ng University of the East, itinanghali na Rogelio G. Mangahas, Virgilio S. Almario at Lamberto E. Antonio ang kanilang mga sarili bilang mga manlilikha. Ang kanilang mga tula ay naimpluwensyahan ng mga tulang sinulat tulad nina T.S. Eliot, Federico Garcia Lorca, Rainier Maria Rilke, Salvatore Quasimodo, Paul Valery at Ezra Pound. Tingnan natin bilang isang halimbawa ang tulang pinamagatang sa pamumulaklak ng diliwariw ni Rogelio G. Mangahas. Ang Abril ay marikit na kalupitan ng kalikasan, ngunit ako'y namamasyal na walang balanggot at hubad ang mga paa. Ako'y hindi nangangamba sa kagandahan. Tara, kung nais mong magsilindro ng hiwa-hiwang tubig sa mga tumana. Kung iyang mga mata ang tanging hindi takot na umibig. Ang pagtitiis ay ilatag na mantalona sa likod ng kalabaw na matsora. Ginamit ni Mangahas ang ideya ng Abril mula sa tula ni T.S. Eliot na pinamagatang The Wasteland. Sa tula ni T.S. Eliot, sabi niya, April is the cruelest month. Kay Mangahas naman, ang sa kanya ay, ang Abril ay marikit na kalupitan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang halimbawa. Ang tulang pinamagatang Agonias Lunsod sa Abril ni Rio Alma. Pag-usad ng huling usok pugon sa tiyan ng langit. Nang abuhit dugong wag nating pag-usapan ang dilim ng magdamag sa nakasisilaw na lente ng dagitab. Ni ang nilakbay mong sunod na sa kaingin at hubad na dibdib ng lupang binaog. Wika mo, binaog ng apoy at araw. Ang tulang The Wasteland ni T.S. Eliot ay pumapatungkol sa isyong pangkapaligiran. Kung mapapansin nyo sa tula ni Mangahas at Alma, ito rin ay tumatalakay sa isyong pangkapaligiran. Kumbaga, ginamit nila ang ideya at tema ni T.S. Eliot sa kanyang tula sa kanilang sariling mga tula. Pero inaakma nila ito sa ating pamamaraan ng pagtula. Nag-umpisa na rin ng sariling eksperimentasyon at kalakaran sa pagtula ang mga guro at estudyanteng Makata ng Ateneo de Manila University na nagpakilala bilang mga makatang bagay. Ayon kay Virgilio S. Almario, nahalaw marahil ng mga makatang bagay ang panawag nila sa sarili mula sa Tingnes poems ni Rainier Maria Rilke. Ang mga pangunahing tagapagsimuno nito ay sina Bienvenido Lombera, Rolando Tinio at si Jose F. Labaca. Ang kanilang pagtula ay magdudulot ng bagong pagkaunawa sa pagkabagay ng mga bagay gamit ang kontemporaryong pananagalog. Narito ang isang halimbawa ng himig kontemplatibo at eksistensyal na tula na pinamagatang Batuhan ni Rolando S. Tinio. Inaakit ako ng mga bato, mapipintog na pagkaabong, namimerde nangangasul sa pagtanaw, sa dagat na tila gumagapang. Anong poot, dahas ang namuo, namaga at naglaman, kinuyom-kuyom sa dibdib, nahugis pakwan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangatlo at panghuling bahagi. Ito ang mapagpasok ng inobasyon. Para kay Coroza,
Pag-aangkop ng anyo at nilalaman ang higit na mahalaga. Mahalaga rin sa kanya ang organikong kaisahan o sa Ingles ay organic unity na nangangahulugang di mapaghihiwalay na ugnayan ang anyo at nilalaman ng isang akda. Taliwas ito sa neoklasikong paniniwala na ornamental o palamuti lamang ang anyo sa anumang dati ng umiiral na nilalaman. Iniiwasan ni Coroza sa kanyang pananalinghaga ang pagkakaroon ng magkasaliwang metapora o mixed metaphor sa Ingles na ibinubunga ng delohikal o asiwang kombinasyon ng dalawang magkalayong katangian sa paglalarawan ng isang bagay. Halimbawa sa pangungusap na huhukayin ko ang pag-ibig sa dagat ng iyong dibdib. Delohikal na iugnay ang kilos na paghukay sa dagat. Lupa, disyerto, puntod at iba pang kauring imahen ng mga ito ang maaaring hukayin. Ang dagat ay pwedeng pamangkaan, languyin o sisirin. Kaya higit na wastong sabihin at hindi magiging magkasaliwa ang metapora kung ganito ang magiging pahayag. Huhukayin ko ang pag-ibig sa puntod ng iyong dibdib. Para kay Coroza, isang depamilyarisasyon ang tula. Itinatanghal nito ang mga karaniwang bagay sa di-karaniwang paraan kaya nakakaakit ng pansin. Pamilyarisasyon, ito ay pagbibigay ng malalim na kahulugan sa isang bagay. Halimbawa, ang salitang ilaw. Ito ay nagbibigay ng liwanag. Kapag sinabi nating ilaw ng tahanan, ang salitang ilaw ay nangangahulugang nanay, mama. Kay I.A. Richards, sa kanyang The Philosophy of Rhetoric noong 1936, may dalawang bagay na dapat isaalang-alang sa pagtunghay sa isang metapora, ang tenor at ang vehicle. Sa madaling salita, ang vehicle ang sinasabi, samantalang ang tenor ang ibig sabihin. Narito ang isang halimbawa. Ang bugtong na bumbong kung liwanag, kung gabi ay dagat, ang buong bugtong ito yung sinasabi na vehicle. Ang sagot na banig, ito yung sinasabi na tenor. Sang-ayon si Coroza kay Clint Brooks na sinasabing parikala ang namamayaning prinsipyo sa struktura ng tula. Dahil ginagamitan ng metapora, isang parikala ang tula. Ang parikala ay irony sa Ingles. Narito ang halimbawa ng tulang pinamagatang Pasyong Mahal ni San Jose ni Jose F. Labaca. Pait, katam at martilyo, ibubulong ko sa inyo ang masaklap kong sekreto. Hindi ko pa inaano ay buntis na ang nobya ko. Ang sabi ng anghel, wala akong dapat ikahiya. Walang dahilang lumuha. Dapat pangaraw matuwa, pagkat Diyos ang gumahasa. Martilyo, katam at pait. Makukuha bang magalit ng karpentero? Magtiis. Ang mahina't maliit, wala yatang laban sa langit. Bukod sa iniiba ng tulang ito ang ating pagtingin sa pasyon at sa kasaysayan ni Maria at Jose ng Biblia, kaya masasabing may bisa ito ng depamilyarisasyon. Parikala ang higit na namamayani sa tulang ito. Sa tatlong saknong nito, may ipinapakitang hindi dapat mabuntis ang nobya ng persona na hindi pa niya ginagalaw. Hindi dapat matuwa ang persona sa pagkakagahasa ng Diyos sa kanyang kasintahan. May dahilan ng persona para mahiya, may dahilan ang persona para lumuha. Naglulundo ang di dapat na ito sa huling pangungusap ni San Jose sa tula. Ang mahina't maliit, wala yatang laban sa langit. Ito ang pinakaaral ng tula na sinasabi sa paraang pabaliktad, sa paraang paparikala. Kagulat-gulat ang buong tula dahil hindi tama ang mga nangyayari rito. Higit na nakapagpapagalit ito sapagkat hindi tahasan ang pagpapatanggap ng aral na siyang operasyon o pamamaraan ng maparikala o masisteng pagtula. Doon ay dumako naman tayo sa pangalawang halimbawa, ang tulang pinamagatang Gabi ng Isang Piyon ni Lamberto E. Antonio. Di ka makatulog, iniwan nga ng palad mo ang pala, martilyo, tubo, kawad at iba pang kasangkapan. Subalit ang alas 5 hindi naging hudyat upang iwan ng graba, semento at iskumbro ang iyong hininga. Sa pagkindat ng bumbilya, sa karimlan mo nga lamang maihahabilin ang silakbo. At ang kirot ng himaymay, lintos, galos at hiwa, ng braso at daliri,
at iwa sa puso't utak. Kapag binabanig ang kapirasong plywood, kusot o supot semento sa ulilang sulok ng gusaling tinutunghan pa sa krukis. Di ka makatulog. Kailangan ng tulad mong sagad buto na ang pagod na dalawing antok dapwat mixer. Sa paningin ay waribang haplit pa ring umiinog. Dugot pawis pang lalangkap sa buhangin at sementong hinahalo na kalamnang itatapal mo. Sa bakal ng mga tadyang kalansay na nabubuong dambuhala mula sa iyong pagsasakit bawat saglit. Kapalit ang kitang di maipantawid gutom, pag-asam sa bago at bagong konstruksyon, at dalanging niluluom ng pawis at orasyon. Pag ganitong nilalaslas ng neon lights ang karimlan, pag wala ng kontratista at ganid na kanang kamay, luksang mga kaanyuway dumarating at sa diway dumuduro. Halimbawa'y pisnging humpak na nakaratay na bunso o asawang may paninging nanlalabo sa harap ng lugaw at asing mils isubo. Bukod sa malamig na gabing resetang lagi ng magdamag, sa kahugdang ayaw maniwalang siya'y nagbubutot balat. Paano ka mahihimbing kung sa bawat paghinga mo'y tila unti-unting kinakain ng bungangang sakdal tayog ang mga bituin? Makapag-uusisa ka na nga lamang sa dilim ng sulok kung bakit di umiibis ang graba, iskumbrot simento sa iyong hininga. Kapag nabubuo sa guni-guni mong isa karing pyesa ng scaffolding na kinabukas ay babaklasin mo rin. Sinuri ni Michael Coroza ang tulang ito. Ayon sa kanya, may 3 itong bahagi. Ang simula ng unang bahagi ay ang unang di ka makatulog. Ang ikalawang di ka makatulog ang simula naman ng ikalawang bahagi, samantalang ang paano ka mahihimbing ang simula ng ikatlong bahagi. Ang tula ay tungkol sa kalagayan ng isang piyon. Piyon ay laborer sa Ingles. Ayon sa suri ni Coroza sa tula, tulad ng lahat ng nabibilang sa uring manggagawa, walang malay na biktima ang piyon ng huwad na kamalayan o ideolohiyang pinapalaganap at sinusuhayan ng mga kapitalista upang mamalagi sila sa paghahari. Hindi niya ganap na ganap ang mga katunayan sa kanyang pag-iral at kabuluhan sapagkat ipinatatanaw o ipinatatanggap ang ideolohiya sa mga tao na ang kanilang papel at kalagayan sa lipunan ay isang kalagayang natural at di maiiwasan. Ngayon ay dumako naman tayo sa huling halimbawa, ang tulang pinamagatang putol ni Michael M. Coroza. May kanang paang putol sa tambakan ng basura. Naka-Nike, dinampot ng basurero, kumatas ang dugo, umiling-iling ang basurero, bumulong, sayang wala na namang kapares. Ayon kay Coroza na siyang may akda, may masaklap na karanasang itinatanghal ang tula. Ang totoo, isang pabaliktad ito sa larawan ng musmus na kabutihan at pagmamalasakit na ikinintal sa atin ng mga mananalambuhay ni Jose Rizal. Sa isang anekdota tungkol sa kabataan ni Pepe, nang mahulog ang isa sa pares ng kanyang tsinelas, inihulog na rin niya ang nalabing pares upang kung sakali ay pakinabangan ng sino mang makakatagpo. Ayon kay Coroza, wala nang bahid ng malasakit ang basurero sa aking tula. Sa halip na mahabag sa sinapit ng kapwa, walang ibang pinansin ang basurero kundi ang mamahaling sapatos na walang kapares. Tulad ng tambak ng basurang kanyang ginagalawan, ang basurero mismo ay nagmimistulang basura. Kung mapapansin niyo sa struktura ng tula na putol ni Michael M. Coroza, kahugis ito ng isang putol na paa. At saka, may kahulugan rin kung bakit hindi konektado yung salitang putol sa unang taludtod. Kasi nga, putol, di ba? Putol yung title, tsaka putol rin yung tema ng tula. Ayon kay Coroza, hindi maiiwas ang hantungan o konklusyon ang inobasyon sa pagtatagpo ng tradisyon at mga impluwensya. Ayon sa kanya, ito dapat ang unang matutunan at puntong dapat pag-umpisahan ng sinumang naghahangad na sumulat ng tula o gurong magtuturo ng pananalinghaga. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.